Nakasurvive si Wesley sa round 6 laban po sa sumusuki sa kanya na si Grandmaster MBL ng France. Ngayong round 7, eto nakakatawa. Kasi maraming basher si Wesley na boy tabla daw. Marami daw tabla. Pero alam niyo po ba na ang Drawish King talaga na itinuturing sa buong mundo ay walang iba kundi si Grandmaster Anish Giri. Si Grandmaster Anish Giri, kaya po yan tinawag na Drawish King. Maraming tournament po na nilaruan yan standard na kung saan lahat ng laro tabla, walang talo, walang panalo. May isang sitwasyon pa na kung saan isang torneo, isang match up sa ano po yan, Meltwater po yun, dati sa Chess24, naglaro po siya ng isang match up sa isang kalaban niya na kung saan lahat ng laro tabla pero panalo siya sa match. Kasi natabla po yung 6 na laro tapos yung Armageddon block siya, tinabla niya, Armageddon po is considered win pag block ka. Kaya tinagurian siyang the King of Draws. Ngayon, magkalaban silang dalawa. Anong nangyari? Puti po si Wesley. Ang ginawa po ni Wesley, nag-D4 po. Na sinagot naman ng Knight to F6 ni Anish Giri. Pagka Knight to F6, tumira si Wesley ng C4 na tinirahan ng E6. Nako, papunta to sa Nimso Indian pag nag-Knight C3. Pagka E6, tumira si Wesley ng medyo kakaiba. Kasi ito ginagawa ni Wesley so dyan eh. Pero tinirahan niya po ng G3 lang. Pagka G3, ito po yung ano eh, Catalan opening, pero nauna yung G3 kesa sa Knight to F3. Usually kasi Knight to F3, tapos magdi-D5, mag-G3. Ngayon, nag-G3 si Wesley, sinagot po yan ng D5 ni Anish Giri. Pagka D5 ni Anish Giri, nag-Bishop to G2. And then, ito pong si Anish Giri, talagang pinasok po yung main line na Catalan opening, closed variation, yung Bishop to E7. And after Bishop to E7, tinira na po ni Wesley yung Knight to F3. So basically, na-transpose din po sa linyang Knight to F3. No? Pagkatira po ng Knight to F3, magtataka kayo bakit binibigay yan. Okay lang ibigay yan. Kasi po, eto po ang nangyari. Kinag-castling yan eh. At pagka-castling, libre pa rin yung C4, hindi pa rin nag-react si Wesley so dyan, nag-casting lang din. At eto na, mainline po ito ng Catalan na pagka-castling, kinakapture. At pagka-capture, ang common na nakikita natin, Queen to C2. Tama ba? Even Magnus Carlsen, tinira ito ng maraming beses. Ibang player din, laging ginagawa yan, C2 Bob. Pero sa pagkakataong ito, pinili ni Wesley yung pangalawang tira lang. Ito po yung medyo agresibo agad, sumugod yung kabayo sa may E5. Dalawa po ang reason. Unang-una, gusto niya pong kainin ito. Pangalawa, gusto niyang buksan yung long diagonal ng White Bishop. Ngayon dito po, may tira na popular. 65,000 games na ang natala. Ito po yung kakaibang tirang Knight to C6. Popular yan, pero kung tayo po ay titingin dyan sa unang pagkakataon, napaka-weird po niyan. Bakit po? Kasi nagpapakain lang ng libreng pawn. Bakit ginagawa yon? Abay, unang-una po, kinakapture po yan. Ngayon, ang tanong, ano yung kakapture? Kabayo or yung bishop? Dalawa pwedeng kumain eh. Kakapanood lang po natin sa bakbakan po between Magnus Carlsen at Dennis Lasabik. Ewan ko, napanood nyo yung live ko, na kung saan kinapture po ito ni Dennis Lasabik. Tapos binawi po yan ng pawn, saka tinirahan lang po ng Queen to A5. Naalala nyo po ba yon? Nauwi po yung laro sa tabla pero sobrang gulo po nang nangyari. Ngayon, blitz po yun, 10 minutes without increment. Kaya magulo yung dating yan. Since ang laban po ngayon ay standard, balik po tayo, no? Ang ginawa ni Wesley, hindi ito eh. No, hindi yan yung ginawa niya. Ang ginawa niya, medyo kakaiba na bishop takes lang po sa C6. At yung bishop takes to C6, yan po ay linya pa rin. Ngayon, syempre,
babawiin yan. At pagkabawi, eto na, kina-capture po yung pawn agad-agad. Kasi po, pag tiningnan mo itong mabuti, no, kung ikaw ay bago dito, coach, oo nga, no, maganda ata yung tira na yan. Kasi atakado na yung reyna, atakado pa yung bishop, mapipilitan yan, mag-kending lang yung reyna, ayan, dyan po pumunta, and then kinapture po yung bishop, binawi of course, tapos pagkatira po ng queen to a4 na linyahan naman po talaga, hindi na po ito madepensahan. So ang ending, magwa-one pawn up ka. Pero medyo nakakatakot po yung mga ganyang posisyon kasi weak po ito. At hindi lang yon, linya pa rin kasi ito eh. Pagkatira po ng queen to a5, nag-e5. Binibigay lang po yung pawn. Pero ang kapalit niyan ganito, kung sakali mang iyong tikman, tapos kakapturein lang po ito. Saka po pag binawi mo yan, may capture sa may e2. So yan po, mababalik lang. Ang masakit pa dyan, yung bishop na to, may ganun. Tapos yung reyna, kikending lang doon, matical. Weak po yung light square sa may king side. Kaya ang ginagawa po dyan, kinakapture muna yung pawn. Okay? So pagka-capture sa pawn, of course, babawiin. Saka po kakapturein yung pawn sa c4 na hindi ginawa ni Wesley. Bakit? Popular din kasi yon na pag tinakes mo yan, titirahan ka ng bishop to e6. Ngayon, pagka bishop to e6, kailangan mong depensahan dito. Siguro, queen c2, titirahan ka lang po ng bishop to f5. At medyo maaalangan yung reyna mo dahil hahabulin yan. Pag pumunta ka dito, may tempong ganon. Later on, may mga ganon, may mga ganon. Ang hirap maglaro dahil weak po ang iyong light square. Wala, one pawn up ka man, wala naman po yung bishop sa may sa may g2 eh. Kaya na weekend. Balik po tayo sa nangyari. Kaya pinili po ni Wesley ito pong tiradang knight lang po sa may c3. Ayan, linya pa rin po yan. Depensa muna bago ito capturein. Siyempre, ang gagawin po ni Anish Giri dyan, didepensahan yan, di ba? Bishop e6, abay hindi ginawa yun. Pinili niya po yung number 1 engine move. Knight lang po sa may e4. Pagkatira po ng knight to e4, ang ginawa ni Wesley, kinapture na. Kasi nga, pagka-takes dito, pawn takes lang, one pawn up na. Kung titingnan niyo po yung oras ng dalawa, abay sobrang bilis tumira. Nag-130 po si Anish, nag-134 si Wesley. So, ang ibig sabihin po niyan, pareho nilang alam yung laro. Ngayon, lamang si Wesley ng pawn. Bakit equal ang evaluation? Kasi po, naging opposite po yung bishop. At hindi lang yon, may tirada po dito na si Anish Giri, medyo makakapanggulo eh, bishop to e6, ayan no. So, anong gagawin mo? Hindi mo madepensahan ito ng sabay sapagkat pag ikaw ay pumunta dito, magro-rook a to d8 lang at mapipilitan kang ipalit yung reyna na kung saan hindi pa nga titakes yan eh. Kasi underdeveloped ka, mag-queen to d5 lang. Tapos gaganito, gaganon. Yun ang pwede mangyari. Nakakatakot pa yun kahit one pawn up ka. Balik po tayo. Sabi ni Wesley, since alam mo, dito na tayo sa simple. Nag-bishop to f4 na linya pa rin. It turns out, madalas nang nagagamit din yan. At pareho nilang alam. Since inatake ito, pag ikaw ay gumalaw, bukod sa may capture doon, abay, lugi ka kasi paspon eh. Kaya ang ginawa, kinapture na po yung reyna. Siyempre, babawi si Wesley and then dumipensa lang. Nagtira po ng c6. Pagka c6, syempre, ililigtas mo to at hindi mo naman maitulak, kaya nagro-rook to e1. Kaso pagka rook to e1, tumitira lang ng rook to e8 na kung saan atakado na po yung bishop. Pag gumalaw ka, may atake dito, Antore. Pag dinipensahan mo, tutulakan ka at babagsak pa rin. Ang ginawa na lang ni Wesley, nag-bishop to d4, kinain yung e2, binawi po yan, kinapture din, inatake, tumakbo sa c4,
kinain yung A7 ng 3 tricks pa. Kung sakaling kainin mo nga naman, may backrack mate, pero syempre, kita niya yan. Kaya kinapture na lang yung A2. At ang ending, nagkapalit-palit ang pyesa. Same side yung pawn, opposite bishop pa, wale. Ayan na lang po ang nangyari. Sobrang daling itabla nito, lalo na yung parte na yan na nawala na yung tore. At dahil dyan, tingnan nyo po yung kanilang oras, natapos ang bakbakan, 1 hour and 42 si Wesley. Tumaas pa at si Anish Giri, 1 hour and 32. Lamang ng 10 minutes si Wesley. Grabe ka na uwi sa tabla. Ngayon, bakit sila natabla? Well, eto po ang aking sagot. Pinasok kasi nila pareho yung linya na kung saan madalas na uuwi sa tabla. Ngayon, bakit pinasok ni Wasiso yun? Minsan po kasi, pag nagpe-prepare ka, hindi mo din alam kung ano yung alam ng kalaban. Kasi ang weird na po ng sequence na pinawalan ni Wesley. Opening pa lang, tingnan niyo po, oh. Weird na yan eh. Pero Anish Giri, alam pa rin lahat. Hindi po pinili ni Wesley yung mga number 1 suggested move eh. Iniba niya na eh. Pero alam pa rin ni Anish Giri. At dahil alam niya yung gagawin, eh syempre alam din ni Wesley yung gagawin, nauwi na nga po sa tabla. At ito po ang kanilang accuracy. 99.7% accuracy si Wesley, 99.8% accuracy naman si Anish Giri, halos perfect game. So ibig sabihin po, pareho silang tumira ng best move bawat posisyon kahit papano. Almost perfect eh. Ang tanong, kaya nyo bang gawin yung ginawa nila? Na halos perfect game. Kumbaga, inaral kasi nila yan. Home prep nila yan. Pinagtrabahuan nila yan. No? Ngayon, kung hindi nyo kayang gawin yan, eh, wag nyo silang i-bash na boy tabla. Ako, ang masasabi ko dyan, aral. At nagkataon pareho silang aral, kaya parehong naging napaka-accurate at walang nagkamali sa laban. Well, of course, may masasabi din naman ako tulad nyo. Pero hindi ganun kasama na walang kwenta, napakahina, tabla na naman. Ang masasabi ko lang dito, siguro dapat si Wesley may katulong din talaga sa pag-prepare para mas madali siya makahanap ng mga interesting line na hindi agad mauuwi sa perfect game tulad nito. Kasi ang style ngayon ng pre-prepare talaga, tulungan eh. Lahat po kasi ng mga player ngayon sa buong mundo, eh may mga second na tinatawag yan. Nakatulong nilang maghanap ng linya para sa kanila, sila nila maglalaro. Like sila Sindarov, meron yan. Sila Gokesh, meron yan. Even Magnus, marami yan. No? Lalo na pag matchup. Yun yung kailangan ni Wesley. Wala siya kasing ganun. So, maniwala ko sa hindi. Ang lupit na ni Wesley, being alone. Mag-isa lang po siya naghahanap ng kanyang mga novelty at mga bagong tira. Mag-isa lang siya nagpre-prepare. Tindi nga ni Wesley, kaya believe ako eh. At kahit si Magnus, believe sa kanya when it comes to that kind of thing. Kasi soloista lang, pero malupit mag-prepare. Anyway, anong nangyari sa ibang bakbakan? Silipin po muna natin yung nag-iisang nagkabaragan. Ito po yung laban between Vincent Keymer and Sindarov. Medyo nagkakalat si Sindarov, pero panalo po siya dito. Grabe nadali niya siguro sa home prep. Balik po tayo dun Oh. Ay, binuni. Grabe Sino presa niya si Ay, Benko! Alam niyo bang wala na masyadong tumitira na Benko sa high-level game nowadays dahil po sa engine. Tingnan niyo po, ginagamit na lang po ang Benko sa rapid and blitz, pero sa standard 0.66, ibig sabihin clearly better agad yung white, move 3 pa lang, kaya hindi na ginagamit. Pero tingnan natin yung home prep nitong si si Sindarov. Grabe Tingnan mo, ito pong si Vincent Gamer natakot hindi niya pinasok Nag-isip po ng 5 minuto para lang doon. Kasi ang best move diyan, kainin mo, pasukin mo, pero preparado yan si Sindarov, malamang. Ang ginawa ni Sindarov, B4 lang. Tapos pagka G3, nako! Opening pa lang, naubusan na po ng oras. Ito pong si Keymer. Ang bilis tumira ni
ni Sindarov. Yan yung sinasabi ko kasi may second yan si Sindarov eh. Maraming tumutulong dyan para maghanap ng magagandang tira sa mga kakaibang opening. Hindi tulad ni Wesley na soloista. Ngayon yung tiradang B3, medyo na-weirdohan na po siya yan. Tingin ko ang reason kasi pagka Bishop G7 parang maaalangan po ito eh. Kasi may talon mamaya, may ganun eh. Pero ginawa eh. Anyway, nag-Bishop B2 lang yan. Aba, ito medyo may mga kaguluhan na mangyayari. May mga discovery idea ba? Dito po nag-castling and then nag-Bishop to G2. Ayan oh, may mga discovery idea ba? Wala naman. Kasi pag kinapture mo to, kakainin muna eh. So hindi gagana. Ang ginawa, nag-A5. Ayan no. Umatake, nag-castling and then nag-D6 lang. Tumira po ng Knight to D2, nag-Rook to A6 lang. Napaka-weird ang mga tira ni Sindarov, no? Rook to A6 lang. Halimaw. Para saan yun? Anyway, tumira lang po nun at sinagot ng Rook to E8 lang. Hanip pa, equal lang daw eh. Pagka Knight jump, tulak, umatras sa kabilang side, nag-E6 na. Ay! Yun pala yun. So, binantayan agad ito. Kasi, mawiwik. Oh, grabe yun grabe pala, preparasyon pala yun dun. Nag-develop. Ayan, tingnan mo, hindi siya takot na kasi depensado na. Diba? Okay. Umatras lang din. Atras. Saka bumalik bigla. Lumipat. Pinalit. Nag-F3. Kinapture. Nag-queen takes. Aba, lumamang na yung white. Lumamang na white. Yun lang. Mali yung palit eh. Queen to F5 lang. Ba't kaya hindi niya ito tinira? Ang ganda naman ng pasok. With to F5, clearly better. Pero for some reason, kinapture niya na wala tuloy yung weakness na pawn at biglang lumamang sa open file. Ay, yun lang. Grabe namang sacrifice yun. Kaya naman pala. Naintindihan ko na. Kasi ang ganda po ng magiging dating ng kabayo dito later on eh. Kaso ganda ng tinira ni Sindarov eh. E4, ayan binigay yung pawn. Kala mo, uy, binigay, lalakas yun. Pero boom, sinacrifice lang, sir. Pagka-sacrifice takes, ayun pala yun, no? Pagkatira noon, kinapture. At sabi ng engine, equal pa rin naman, pero time pressure na. Ito pong si Vincent Keimer. Ayun, umangat. Paano to nanalo? Equal na equal to equal na panalo to ni Sindarov. Equal to Ayun, nakapasok, pusang gala. Yes, opposite bishop, pero yung bishop na ito talagang nasa loob lang, hindi makalabas. Ngayon, may point of entry. May point of entry. Tingnan nyo po Tingnan natin Ay, yung pa isang mali. Naku po, may point of entry po kasi dalawa yung point of entry dito sa dito eh. Bakit coach? Ito hindi magaganunan yan mamaya o gaganito eh. Gaganito yan, gaganon, ganon. Kaya gumanon. Kaso ayun, pumasok na. Binigay niya para lang hindi makapasok. Binigay niya para hindi lang makapasok. Kaso, magkaka-create ng pass-pawn eh. Ayan may point of entry talaga. Bakit malungkot pag nakapasok? Ayan grabe. Yun ang nangyari. Uy, pass-pawn na. Grabe. Kailangan dumipensa, kinapture lang at nag-resign na. Hindi pa pwedeng tigman dahil itutulak. Ngayon, di depensa ka kamo. Yes, pwede kang dumipensa. Pero pagkatira po ng simple bishop E5, bishop dito, ano nang gagawin mo dahil yung sunod na target ay ito na, hindi mo madepensahan, magkakaroon ng dalawang pass-pawn. Grabing endgame yun Lupit ng ginawa ni Sindarov sa endgame na yun Anyway, nanalo si Sindarov at natabla naman lahat. Kaya ang standing, ito po ang standing ng kanilang bakbakan. Tingnan nyo po. Leading pa rin si Wesley. Solo lead kahit natabla yung laban niya. Solo lead siya. Tapos si Pavi, MBL, Pragnananda, dumidikit pa rin for second place. Tapos si Levon, Keimer, Sebian, Sindarov 3.5, Anish Giri 3, at si Van Poris 1.5. Medyo nagkakalat talaga si Van Poris Anyway, yan po ang standing. Anong mangyayari next match up? Ito, Sebian versus So. Sana manalo si Wesley para umungos na ng todo. Anish Giri versus Libon. Ayan, Sindarov versus Van Poris, Vincent Keimer laban kay Fabi. Kailangan matabla. MBL
versus Pragnananda, sana matabla lang din. Tapos Wesley So manalo para lumaki po yung kanyang kalamangan. Ano pong mangyayari sa susunod na laban? Abay, tingnan po natin mamaya. Hindi ulit ako nakapag-live kagabi. Magla-live sana ako, kaya lang may schedule ako ngayon, 9 AM na umaga, kaya kailangan ko ng bilisan. Naliligo pa ako, di pa ako naligo. Pati na bagong gising yan. Pero tingnan nyo naman, lakas pa rin ng datingan. Gala. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Don't forget to like and share. At sana masuportahan nyo po yung ating chess app. Nako, nag-meeting kami kagabi. Hopefully matapos na within this month para po sa Apple Store. At i-upgrade din po namin yung Play Store. Marami po kaming idadagdag na iba pong mga bagay. Sana po masuportahan nyo at i-download nyo po. No? Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget, like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Thank you po ulit sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.